At sa punto pong ito, nasa linya ng telepono si Colleen Calbasa, Corporate Affairs Officer ng PITX. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Goriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Hello, magandang umaga mga ka-Rise and Shine and Sir Audrey. Yes po. Alright, ma'am, kamusta po yung preparasyon ng pamunuan ng PITX para sa mga kababayan natin magsisiuwian ng mga probinsya upang gunitain yung Semana Santa? As of now naman po, nakapag-meeting na po tayo with the bus operators para po sa pagdagdag po ng ating supply, lalo na po sa darating na Semana Santa. So, ang nakikita lang po natin na challenge right now is yung ibang mga bus operators natin, lalo na papuntang Nueva Ecija at Pangasinan, ay magli-lean operations po. Kumbaga, magbabawas po sila ng kanilang trips dahil po ito sa pagtaas ng crudo. And yung mga in-city naman or within Cavite natin na mga biyahe, tuloy-tuloy pa rin naman po ang daloy ng ating mga bus o di kaya naman ang supply. However, dahil po mas dumadami na po yung commuters natin, expect lang po natin na meron pong konting magkakaroon po ng mas marami pong tao and mas marami pong kasabayan na commuters, lalo na yung mga ibang dating nagkokotse ay nagko-commute na rin po ngayon. Pero kung para naman po sa Holy Week, nakikita po natin yung mga nagpo-fully book nating tickets ay tumataas na po yung porsyento. Marami na pong nag-a-avail ng tickets, lalo na papuntang Bicol and Visayas, Mindanao. Okay, so, ma'am. kung sila po ay magta-travel, kung sila po ay magta-travel, sir, mas mabuti pong makapag-book na sila ng ticket ahead of time. Okay, ma'am, ulitin ko lamang po yung binanggit nyo, Biyaheng Pangasinan po yung inyong tinitingnan dahil may mga bus operators na sinabing dahil mataas yung presyo ng diesel, hindi ba biyahe? Paano po ito gagawa ng paraan ng PITX, ma'am? Hindi naman po sinabing hindi po sila babiyahe, sir. Nagbawas lang po sila ng trips. Kung baga po, kung titignan natin na dati pong 25 ang biyahe nila sa isang araw, magbabawas na po to at least 19 po. Ganun po yung mga numero nating nakikita. And para sa mga pasahero natin, lalo na po kung alam na po natin na babiyahe sila sa mga probinsyang ito, mabanggit ko lamang huli, Nueva Ecija at Pangasinan po, mabuti po sigurong mag-check po sila ng tickets early on para po hindi na po sila mag-expect ng may mga dadaloy pang mga bus kung mas malapit na po tayo sa Monday, Thursday. Well, ma'am, gaano po karami yung inaasa nating food traffic ng mga pasahero ngayong Semana Santa? Overall po, 3 million po. Simula po ito yung count natin noong March 22 pa lamang dahil marami na pong bumabiyahe pa probinsya. And ngayon, ina-expect po natin na mas marami pong babiyahe simula po ng Monday, March 30 hanggang April 1. Okay, sa usapin naman po ng seguridad, ma'am, sa PITX, paano po ba yung ginagawa niyong coordination with PNP? With PNP naman po, may augmentation po sila dito. Bukod po sa mga peak season natin na tinatawag, meron naman pong mga help desk sila dito na dinedeploy. And then syempre ngayon po, nag-augment naman po sila para po mas mapaiksing pa ang safety dito sa ating terminal. Bilang panghuli, ma'am, baka meron po kayong panawagan sa ating mga kababayang biyahero. Ayun po, para po sa ating mga kababayan, mababiyahe ngayong Semana Santa, expect po natin na marami po tayong kasabayan, lalo na po kung hindi pa tayo nakakapag-book ng tickets ahead of time. So make sure po natin na makapunta po tayo agad sa ticket booth o di kaya naman po, you can contact us via Facebook page po namin, yung official Facebook page ng PITX, para po matanong nyo sa amin kung ano po yung mga status ng biyahe, lalo na po sa papuntang probinsya. And then syempre, bawal na pong dalhin sa ating terminal ang sharp objects, flammable items, lalong-lalo na po ang baril, yan po yung makakonfiscate at hindi na po mag-turnover sa inyo. Ayun lamang po, salamat. Alright, maraming salamat, Colleen Calbasa, Corporate Affairs Officer ng PITX.